Hello po, magandang hapon. Ayan, nandito po tayo sa New Leaf. Ayan. Ito yung sa side ni ma'am. Bali, maliit lang yung aasintadahan dito. Parang nasa ano lang po siya. Parang nasa 1 meter lang. So, ito po yung binuhusan namin, yung halos kalahati. Tapos, tinuloy na lang po yung pag-aasintada. So, meron na rin po yan, preparasyon para sa, may islab po kasi dito, tapos may CR dito. So, dito po, ang diskarte namin dito, maghapon silang nagtatrabaho. Pag wala na silang gagamiting materyales, nagchat-chat na sila sa akin na, Madam, wala na kaming buhangin, wala na kaming CHB. So, gabi pa lang, na ibabato ko na sa hardware na kailangan namin ng materials kinabukasan. So, parang huling update ko dito, wala pang asintada. Ngayon, tingnan nyo naman, yan na po yung pinakataas, tapos meron tayong beam dyan. So, ito yung pinaka-beam. Tapos yung mga poste is nabuhusan na. Tapos dito, meron ng asintada. So, dito po sa unit nila ma'am, merong part na open. Tapos, dito po yung magiging kitchen. Tapos dito, ayan. So, may mga asintada na dito. Ano dito? Office. Ay, ito ang office. Ay, ito lang yung office. Tapos ito, yung kitchen. Ito na diretso kitchen. So, ganun lang po yung nagiging diskarte namin dito sa team pag wala na po silang gagamiting materyales. Matik po yan, magsasabi na po sila agad para kinabukasan, hindi rin po mabitin yung trabaho nila. So, as long as may materials na magagamit, go, trabaho. So, kung mapapansin nyo, yung buong perimeter fence ni ma'am, sarado na. Ayan, sarado na yan. So, buti nga po dito, lagi ko rin po nasasabi na medyo malilim dito. Unlike po sa ibang mapupwestuhan, talagang sobrang init. Pero sabi ko nga, okay na rin yung mainit kesa umuulan at hindi tayo makakagawa ng buong ganyan. Eto guys, sa New Leaf, sa plano, kahit ganito lang kaliit po yung gagawin malaki lang to kasi nga parang single detach yung kila ma'am. Parang single firewall, parang ganon. Kahit maliit lang po yung pinaka-space sa likod, tsaka sa harap, meron po yung permit. At the same time, meron din po yung plano na ipapasa nyo po sa developer at ipapasa rin naman po sa munisipyo. So, doon po sa mga nagpapagawa, pag ganito po yung mga nakuha nyong unit, existing na po yung bahay, yung mga extension na to, ito po yung back, ito po yung side, ito po yung front extension. Yan po yung may plano. Yan po ang permit. Meron ng bar counter dyan eh.
So merong part sa permit po sa munisipyo, meron po talagang required na open space na mga 1.5 meters. Per exit po kasi yun. So, eto kay na ma'am, ganun po yung nasa plano, yun din po yung gusto nila. Kasi, para hindi rin masyadong sarado. Siyempre, pag nagpagawa yung kabila, sarado na, parang wala nang papasok na hangin. So, pwede naman yan, lagyan na lang ng grills, or pwedeng palagyan ng glass, pwedeng ganon. So, same lang po sa pinaka-unit sa loob. Wala po kaming gagalawin dyan kasi pag nagkaroon po ng extension yung bathroom, nagkaroon po ng mga tibag-tibag, gagalaw po kasi. Magkakaroon ng vibration, alam niyo yun. Tapos, halimbawa, may tiles sa taas. Tapos, meron palang titibagin dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, uunahin po talaga ang pinaka-extension. Kasi kung ayaw nyo magkaroon ng problema, sundin po natin yung proseso ng renovation. So, malaking bagay po na nauumpisa na yung pinaka-extension. Unlike na wala pang nangyayaring progress sa renovation, di ba? So, sa amin kasi meron kaming flow ng aming discarded yan eh. Talagang extension po talagang inuuna namin kasi isa rin sa reason, wala rin pong paglalagyan ng maraming materyales. Actually, semento pa lang ngayon nakalagay tsaka kahoy sa loob eh. Wala ka na mapagpwestuhan. Eh kung lalagyan mo ng mga tiles yan, PVC, pintura, accessories, madudumihan, masikip, mas matagal, mas mabagal gumawa pag ganyang maraming abala. So yun, na-share ko lang po sa inyo.
Pantay talaga yung bago ng ako. Hoy! Hoy! Ayan, dito. Dito daw. Takot din yun. So bali guys, ito na yung update natin sa New Leaf. So nabuo na po yung pinaka-extension. Kung mapapansin nyo, itong pinaka-extension nila parang kasing laki lang netong existing na unit. I think nasa 70 plus po ata ang kabuuhang lot area. Pero tingnan nyo naman, kaya kung may malaki ang budget ka tapos ganito yung unit mo, malaki yung extension, malaking bagay din po talaga na malaki yung excess lot. Kasi kung gusto mo po magkaroon ng expansion pataas, pwede. Yun din po yung kagandahan dito sa New Leaf. So guys, inuna natin yung pinaka back extension, mga side. Yung front, panghuli na kasi tambakan ng mga materyales. So dito nga, pag malapit na pong mag-uwian, pinapawalisan namin yan, pinapalinisan para hindi rin po nakakalat dito sa kalsada. So ito po, pag na-reach na po yung sobrang dami ng panambak, pwede ko na rin po itong ipahakot. The same time, pwede na rin po tayo mag-additional ng materials. So since ito po is nabuo na yung pinaka-extension, plastering naman ang susunod na gagawin. Plastering, paglilinya ng mga wirings, ng mga PVC pipes. So, kung mapapansin nyo yung mahaba na bintana na to, bintana yan eh. Ito po yung sa kitchen. Ayan, kitchen area nila to na meron pong sliding po ata o owning. So, sa renovation, pag nabuo na or naharangan na, natakpan na, pwede na tayong mag-conduct or mag-proceed sa mga demolition. So, ganun lang naman. So, dito, hindi ko pa natatrack kung magkano na inaabot yung materials. Marami kasing ginagawa, busy rin. Pero, syempre, kailangan kong mag-update sa materials. So, ganito na pong itsura niya. So, waiting lang tayo ng 28 days para po sa ating curing period ng ating pinaka-slab. So, itong part lang po yung naka-slab. Ito, open po siya. Roofing lang hanggang doon po sa may front extension. So, ito yung part na open. Gusto kasi ng may-ari is meron silang open dito para pasok pa rin yung hangin, labas-pasok, ventilation kumbaga. So, dito yung pinaka-kitchen. Saan yung rep dito? Dito yung rep? Dito yung rep. Washing. Hindi, yun yung nandun sa drawing eh. Andun yung sa drawing, sa plano. Andito yung washing, ay andito yung rep, andito yung washing, andito yung lababo. Andito yung lababo sa gitna? Ha? Sa gitna niya ng bintana? Kaya nga. Dito nga yung format. Straight yan dito. So, may part na Dito ba? tinanggal. Ayan. So, pwede naman po tayo magkaroon ng mga demolition basta maglalagay lang po tayo ng poste. Kaya pagkausap nyo po yung engineer o architect na gagawa ng plano, kailangan po sasabihin nyo yung mga tatanggalin, titibagin, sasarahan, mga ganon. Meron naman hindi tatanggalin pero sasarahan. So, kailangan masabi nyo po yan para maabangan po ng mga poste. So, dito, meron silang office. Office yan eh. Ay, doon po pala yata ang office. Dito pala ang office. Dito po pala ang office.
Ito pala ng bar counter yun doon. Tapos ito yung bathroom. Ayan. Tapos dito po sa second floor, as is po yung ating hagdan. Matarik po talaga yan. Kahit saan naman, matarik talaga. So, dito, maliit lang po ito eh. Ayan o. Maliit lang talaga siya. Pero sabi ko nga, pag nagkaroon tayo ng extension, ng expansion, lalaki siya. Lalaki siya. So, ito, baba taas, merong bathroom. So, kung ako rin ang tatanungin, kung kukuha po kayo ng mga pa-housing, mas maganda yung Vertype. Katulad po nito, wala pang kisame. Pero may wirings na. So, mataas naman yung pinaka-ceiling, kaya goods yan. So, dito, mayroon tayong CR. Yung sa baba tsaka sa taas, pantay lang yan. So, dito, tanggalan nila yung bintana. Ayan siya. Ongoing yung pag-aasintada. So, pagkatapos na po yung asintada, palitada naman, medyo marami pa to. Medyo marami pa po itong papaltadahan. Kaya, wag po muna tayong bumili ng mga ibang materials na hindi pa naman kailangan kasi makakasikip lang po yan sa gumagawa. So, ito rin yung sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo, dahil meron tayong expansion dito sa likod, sa taas, hindi po muna tayo pwedeng mag-tiles. Hindi po muna tayo pwedeng magkisame, gawa ng baka ma-damage, baka madumihan. Kaya sabi ko nga lagi sa vlog, ang renovation is proseso po yan. Hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin para matapos agad. Walang ganun. Sa iba kayong paggawa. Sa iba kayong paggawa kung gusto nyong mabilisan. Ayan. So, ito naka-slab siya. Ewan ko lang dito. Sentada o kire. Kung anong decision. Ganyan tayo, 50. 50 isang... O, diba, ang lawak ko. May nagagawa na rin po pala doon sa likod. O, yung sagad-sagad na rin sila. O, diba? Kaya yung 50. Ito po yung update natin sa New Leaf. Ayan. Dito na natanggal na nila yung bintana at saka yung simento. Nakapag-demolish na. Tapos yung dating bintana dito, tinakpan naman siya. Ayan. So, ito na po yung magiging access kasi dito po yung kitchen area nila, sir. Kitchen area nila na merong sliding o owning na bintana. So, meron doon mga nakapwesto na rep, washing, lababo. So, ayan. Dito maraming pang gagawin. Waiting din kami sa curing period ng ating slab. Tapos plastering. Tapos roofing na po dito. Ayan. So, dito, naka-slab din po yan. So, ganun naman sa renovation. Merong mga tinatanggal, merong mga sinasarahan, merong dinadagdag. So, I think etong bintana na to, baka sarahan na rin yan, di ba? So, dito, bago tayo mag-flooring, lilinyahan muna ng mga tubo. Pag na-plastering, tsaka naman po tayo mag-wirings. Ayan. O, diba? So, dito kina sir, roofing na hanggang dito sa may garage area. So, dito, marami pa naman tayo materyales. Nagbababa sila ng mga pinagtibagan po ata. Ayan. Bakit mo na, son? So, dito, nagtibag na sila. Ayan.
So, ang gusto ng may-ari, 140. Ano sukat yan? 140? So, ganun lang naman sa renovation. May babaklasin, may isasarahan, may ibabalik. So, ilan yan? 165? 165? I-finish pa naman yan, di ba? Oo. Finish pa. So, ang prepared ni ma'am is 140. So, dito guys, sa New Leaf, meron tayong bathroom sa second floor. Ayan, ito po. So, may asintada na. Bubusan na lang yung poste. Tapos dito, nag-aasintada rin. So, saan bumagsak yung ulan? Saan bumagsak? Dito, yun doon. Wala pa, mahina. No? Mahina nga lang din yung ulan eh. Dito po kasi talaga sa New Leaf, sa sahod ulan din, yung mga bahay, ganito po siya nakadesign, wala siyang gutter. So, yung bagsak kasi niya ng ulan, lalo na pag malakas, magkatalikuran. Possible talaga kasi yung mga tubig, walang dadaanan, walang pagsisipsipan, papasok talaga yan sa mga sulok-sulok. Kaya dito po kina ma'am, ginawa namin yan ng buhos na halos 1 meter yata dahil nga mas mataas doon, tas dito, mababa sila dito eh. So, dito po pala, bago sila nagporma ng para sa CR, ayan, nagbuhos muna sila. Ayan, mas okay po yung buhos muna. So, bali, ito na po yung update sa New Leaf. Ayan, yung bathroom natin dito sa taas. Yung mga demolition, okay na. Bali, finish na lang, plastering. Ayan po. Tapos dito sa pinaka-extension, magkakaroon tayo ng parang balcony dito sa likod. Tapos roofing na lang naman para dito po sa part na to. Tapos dito po open yan. So yung plastering halos matatapos na rin po yan. So yung materials po para sa roofing is yun naman na po ang sinusunod. Para po may i-ready na rin po namin yung mga materyales katulad po ng mga metal tubular, mga C-filings, saka po yung long span. So, yung long span na ilalagay natin dito is yung makapal. Kaya nag-order po kami ng pasadya para po yung mas makapal yung magamit namin dito. Ito, pwede mo na ito ipasinsin. Sige lang, kain na kayo. Tapos lang namin kumain. So, dito po sa baba, ayan, roofing na. Tapos, yung pagpo-flooring. Kaso, waiting pa po kami sa pinaka-slab na matuyo. Pero ang plastering naman po, halos natapos na rin po nila. So, dito po meron pa silang gagawin kasi, ayan, tinamaan po kasi yung septic tank, kaya gumawa kami doon. So, meron pang expansion o mag-extend pa tayo dito sa harapan. So, gumawa po yung team natin etong week na to ng septic tank. Ayan. So, advice ko sa inyo, kung malaki yung extension nyo, mas maganda pong magpasadya kayo. Kasi ang septic tank po, yun no, ganyan po siya, parang drum lang. Ayan, wala ng boses. Naubos na. So, nag-asintada tayo dito, tapos pinalastering din.
Hello po. Ayan. Ayan na yung tama raw natin, o, di ba? Pangmayamo na talaga yan. So, dito guys, project po namin sa New Leaf is nabuo na yung pinaka-extension. So, mag-roofing na lang. Mag-roofing na lang tayo. Yan. Tapos, ang gusto rin nila dito sa may harapan, may design-design din yung concrete wall natin. Maganda kasi ang datingan yan eh. Tapos, meron tayong main gate tsaka pedestrian gate. Baka sa second floor nila pagdating ng araw. So, dito, roofing. Ayan, roofing. Tapos, kinukumpleto na lang yung mga hukay-hukay. Ayan. Dahan. So guys, dito sa may unahan, minsan lang kasi kami nakakapunta at ang daming inaasikaso. Halos nagsabay-sabay na po ang project namin gawa ng ang mga permit. Na traffic na, nagkaroon ng stranded. Kaya nung na-release, sabay-sabay na. So dito, roofing na lang ang kulang. May insulation na dito. Wala pa. Listahan mo. Insulation. Pag naglatag yan si Bob, wala, kulang pa. Paanohan mo kung ilan. So, dito po sa may New Leaf, may mga babaguhin po na mga linya ng tubo sa tawag dito, sa bathroom. Dito may office sila, tapos dito may bar counter, may open area, dito kitchen dito. Ayan. So, nasa pag-aayos na po sila ng mga pipe, ayan, PVC pipes. Tapos, actually, pwede na rin po tayo magpa-wirings kasi yung may-ari, nag-i-instruct din po talaga sila kung saan-saan. So, once na nalatag na po yung mga tubo dito, pwede na po sila mag-flooring. Ito na po ang susundan. Ayan, ito na po ang susundan. Ganyan. So, dito ang sinasabi ko na office room. Ayan. Tapos, hindi pa kami gumagalaw dito sa may pinaka loob gawa ng marami pang mga tinatakpan. Actually, itong mga bintana yan tinakpan. May mga binabaklas. Then may mga nare-relocate na mga tubo-tubo na ganyan. So, dito, tinatapos po muna yung pinakaharapan. Actually, meron pa tayong poste dito na itatayo. So, dito po sa second floor, same lang. Actually, pag gusto nyo makita yung pinaka-upload namin, update namin sa mga projects namin sa page. Ayan. Ano po kasi, ang dami kasing ginagawa. Kaya, actually may video ako kaso natatamad na ako mag-upload sa YouTube. Kahit dalawa na yung cellphone. Ayan. Dito po, meron tayong balcony. So, ito na yung pinaka-extension nila. Tapos, magpo-poste pa tayo dito. Ayan. Dahil dito sa part na to is open. Tapos dito balcony. Tapos, may roofing lang. So, dito, sliding ang ilalagay. Sliding. Ayan. So, dito po, naglagay sila ng parang ayan o.
So, pag naglagay tayo ng flashing, hindi tayo makakakapit sa kapitbahay. Hindi tayo makakabala. So, nagustuhan ko yung idea nilang ganito. Tapos, yung mga, ang tawag ba dito, zipper lins po ata yan. Tsaka metal tubulars. Pinahira na siya ng primer. Ayan. So, same lang dito sa existing, may primer siya. So, dito, roofing lang ang ilalagay natin, long span, na 0.6 ang kapal niya. Ayan. Tapos, dun po sa baba, meron tayong septic tank. Septic tank kasi tinamaan po ng poste yung kanilang existing na septic. Ayan. So, ganyan ang vibe niya. Meron tayong sliding, tapos sa second floor, meron tayong bathroom. Ayan. So, yung pinaka mismong unit, maliit lang siya. So, I think, isang kwarto lang yata to, tapos merong wardrobe area. Ayan. So, ayan ang itsura po dito. So, dito, maglalagay tayo ng insulation, tapos kisame. Ayan.